Gusto raw i-relocate ng MMDA ang informal settlers na nakatira sa ibabaw ng mga estero para mabawasan ang pagbaha sa Metro Manila. Ang paliwanag ng MMDA, nakaharang kasi sila sa daluyan ng tubig at nakadaragdag sa basura. Yan ang pampagising na balita ni JC Cosico. Kabilang ang Malabon at Navota sa nakaranas ng matinding pagbaha sa Metro Manila nang manalasa ang superbagyong Karina at Habagat noong nakaraang linggo. Bukod sa dami ng ulan, ang nasirang navigational floodgate ang itinuturong dahilan ng pagbaha sa mga lugar. Sa pagdinig ng House Committee on Metro Manila Development kanina, sinabi ng MMDA na inaayos na nila ang navigational gate pero nahihirapan daw sila. Komplikado yung paggawa. Sinubukan na po naming iangat yung navigate na yan. Bakal po kasi siya. Pag pinuwersa po namin, baka masira yung gate mismo. Hindi po talaga siya maiangat kasi silted na. Kailangan po munang i-desilt, which is ongoing po. Ang repair po ay will be done underwater. Hindi po nakataas. So, pag malakas din po ang alon, hindi rin po bumabagal po yung paggawa. Posible raw abuti ng 1 hanggang 2 buwan ang pagsasaayos sa nasirang floodgate. May proposal naman ng MMDA para maiwasan ang pagbaha sa Metro Manila. Bukod sa pagbuo ng 50-year drainage master plan at pagpapagawa ng flood tunnels at water impounding facilities, gusto rin nilang ma-relocate ang informal settlers na nakatira sa ibabaw ng mga estero. Yung mga stilt po ng kanilang mga bahay ay nakakaharang po sa daluyan ng tubig. Ganon din po yung mga basura na kalimitang tinatapon nila doon din po mismo sa mga daluyan ng tubig. Matapos ang pananalasa ng Habagat at superbagyong Karina, nakakolekta raw ng mahigit 23,000 truck ng basura ang MMDA. Kahit po maglinis kami ng mga esteros, kung tuloy-tuloy naman po yung pagtatapon ng basura, pabalik-balik din po nagiging vicious cycle po siya. Ngayong taon, mahigit 2 bilyong piso ang budget ng MMDA para sa pagpapatayo at upgrading ng drainage at dredging ng mga dadaanan ng tubig. Pero sa master plan para sa flood control na unang nilatag noong 2012, nasa 30% pa lang daw ang natatapos ng mga proyekto. Itutuloy naman daw ng DPWH ang pagkompleto sa flood control project sa bansa, partikular sa Metro Manila. Hindi sigurado ng DPWH kung kaya itong makompleto lahat bago matapos ang Administrasyong Marcos. Pero aminado ang ahensya na malabo na maging flood-free ang Metro Manila. I think 70%, 70-80%, including dito sa drainage program inside Metro Manila, addressing yung mga basura and yung mga informal settlers natin, kung minsan maano natin. I think 70-80% will have to be able to mitigate the flooding problems in Metro Manila. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5.